Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Happy Friday po mga giliw naming taga-subaybay, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga nasa ibang dagat, nako lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan. Kaya ako naman nabanggit ang mga kababayan natin na nasa ibang dagat dahil kayo po yung napapansin namin na napakarami ngayon ang sumusubaybay sa programang ito na mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Ang katunayan, nako, kami po yung nagpapasalamat. Hindi lang doon sa mga nasa abroad. Kasi lahat na po, pati na yung mga nandito sa Pilipinas. Alam niyo po ba, kahapon lang yung pinag-uusapan natin yung subscriber. Yes, mga subscriber ng ating YouTube channel. Yung Net25 News and Information na magwa 1 million na kahapon. Hindi pa dumarating ang hating gabi, hindi pa nagpapalit ng petsa, mga bandang alas 7:30 kagabi, alam niyo po bang nahit na natin ang ating 1 million subscribers! Ayan, congratulations! 1 million subscribers na po tayo sa YouTube channel natin na Net25 News and Information. Bukod pa ito dun sa Net25 YouTube channel na matagal na nag 1 million, mahigit na. Ito kasing Net25 News and Information, halos 1 taon pa lang po ito. At nagkataon na birthday po ngayon ng ating kasama na si Jen Subarjaga. Kaya, nako, tuwan-tuwa po siya. Ito isang magandang regalo sa kanyang kaarawan. Yun nga lang, wala siya rito. Kaya mag-isa lang po ako na makakasama ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Abangan po ninyo ito, mga kababayan namin, lalo na sa mga kapatid natin. Dahil mamaya, meron pong isang mahalagang announcement, statement na babasahin po sa atin. Ha? Kaya mag-abang lang po tayo. At habang inaantabayanan po natin ang Senador Rodante Marcoleta na makakasama din po natin mamaya dahil ngayon nga po ay Friday at marami po tayong i-discuss na mga issue. Unang-una na ay yung mga ex-soldiers na lumabas, yung 18. May mga testimonya sila. At hindi lang yon, update po sa Senado. Alamin natin yan kay Senador Rodante Marcoleta. Pero bago yan, batiin na po muna natin para dire-diretso na tayo mamaya sa discussion. Happy 55th birthday daw po kay ka Joseph Angulo. Yan ay March 1 sa lokal ng Henderson. At happy birthday din kay ka Rogelio Trapsi ng lokal ng Bato. Happy viewing daw po kay ka Michael Daos ng Madrid, Spain at Armagnacat ng Spain. At ganoon din po kay Ruby RJYC Vlog ng Canada. At kay Kuya Rodel Cruz ng Las Vegas. Talaga naman, puro imported ito At binabati rin natin ang mga nandyan po sa lokal ng Fontana, District of Orange County, California. Ang pagbati po ay mula kay Ate Shirley Del Rosario Banyes. Abangan po ninyo dahil sa anytime from now, ay meron po tayong isang mahalagang announcement na dapat po ay marinig ng ating mga kababayan. Samantala, na habang inaantabayan po natin ay direct, titimplan ba tayo ng kape? Malapit na ba yung bisita natin? Kasi ako lang nagkakape rito Diretso lang tayo? Okay. O break na tayo? Yun, sabi ko na sa iyo, Hindi pa man tayo tumatagal, break na agad? Talaga. Anytime. Pagbabalik ho natin, abangan mo natin ang Ka Edwil Sabala. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by Clean.
takes at the helm of ASEAN, not just as hosts of summits and leaders, but as a driver of real economic opportunity for every Filipino entrepreneur. Join us as we sit down with Mr. Joey Concepcion, founder of GoNegosyo and chair of the ASEAN Business Advisory Council Philippines, to unpack what this historic chairmanship means. We will try to also bring itong mga malaking negosyante galing sa ASEAN to see and meet our MSMEs. When you do well, you help others. So those others who will one day become like you will help also the other people. I call it always the circle of prosperity. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Balik po tayo sa Saganang Mamayan. Bago po yung inaantabayan na natin na importanteng announcement, statement. Ito po muna tayo. Nagsagawa po ng site visit ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority kasamang British Embassy Manila at Offshore Renewable Energy Catapult sa Port of Batangas noong pong Miyerkules. Layon daw po nitong palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at ng United Kingdom para ihanda ang mga pantalan sa bansa para po sa offshore wind development. Tinalakay ang kasalukuyang kalagayan at mga planong development ng Port of Santa Clara, pati na rin ang mga oportunidad at iba pang aspeto kaugnay po sa papel ng pantalan sa lumalagong industriya ng offshore wind. Nagkaroon din ng port tour ang delegasyon upang suriin ang mga kasalukuyang inisyatiba at paghahanda para sa OSW. Nakikipag-ugnayan po ang PPA sa iba't ibang ahensya at stakeholder upang matiyak ang ligtas, epesyente at maayos na operasyon ng mga pantalan sa bansa. Ayan. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamagitan ng mga sasakyang pandagat, maging yan man ay barko, roro, ferry at iba pa? Maganda po panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Ayan, maraming salamat po PPA. Mga kapatid, mga ka-SGM, panaloklak na. Kaya heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon po tayo sa Always Panalo. Sa Pure Gold, mababa po ang presyo, bare convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Meron din pong Pure Gold mobile app. Para dun po sa mga ayaw lumabas, pwede ko kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile.
At sa patuloy pong laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit pa sa budget. Tigre sa tapang, Lion sa lakas. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil, lamok, tepok. Ayan. Yung mga kababayan natin na nakasubayba ngayon, mas maganda siguro ipaki-share nyo, ha? I-share nyo po yung episode na ito at yung hindi pa naman nakakapanood, hindi pa naka-tune in, pakisabihan nyo po, mag-tune in na. Yes, dahil pagkatapos ng break, ay meron pong mahalagang mensahe na dapat kayong marinig, malaman ang atin pong mga kababayan. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mamamayan, gaya po ng nabanggit namin sa inyo kanina, kasama po natin ngayong hapon ang kapatid na Edwil Zabala. Kay Edwil, magandang hapon po. Magandang hapon po, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, palaging sumusubaybay sa programang ito. Opo, welcome po muli sa Saganang Mamamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Opo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas.
Maraming salamat po, kapatid na Nelson. Salamat po ka Edwil Sabala. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Balik po tayo sa Saganang Mamamayan at gaya ng nabanggit namin kanina, kasama po ngayon natin dahil Friday si Senador Rodante Marcoleta. Sen, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo, Nelson, at sa ating mga kababayan. Pasensya na po kayo at ako po ay medyo na-late kasi yung mga kausap ko po kanina ay kailangan naman maiayos muna yung kanila. Sabi ko, at kanina naman tumawag ako sa iyo bago naman pumunta rito na malilate ako talaga. So, mabuti na lang at dumating po ang ka Edwil. May statement pong binasa kanina, Sen. At ito'y patungkol dun sa matagal na ring panawagan tungkol sa accountability, transparency, kaugnay ng mga anomalya sa pondo ng pamahalaan, Sen. Kayo po ba, ano ba ang pinatutunguhan ng mga investigasyong ito? Dahil yun nga rin po ang napapansin ng marami. Parang sa tinagal-tagal ng investigasyon, parang wala namang nakitang talagang dulo, Sen. tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang inimbita mo rito. Tsak na tsak. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito. Kaya nang binanggit mo, halos 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat Mabilisan na tumira yun Mangilan-ngilan lang. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay, pati bahay yata tinangay. Hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, nakalayo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun di ba? Di ba sabihin, walang itinira para sa mamamayan. At masakit pera nila yun Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga noong si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. Ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Hindi po kami kukulangin sa 30 sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. At i-introduce kita bilang isa sa mga
testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ang mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan na sinasabi ni Gutesa. Ay kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang inihintay mo? Nagkatugma-tugma eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi po ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tatawag niya? Parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-imbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Isa naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O hindi, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin, teka muna, bakit February 24,
Parehata kanya may halong politika. Ba't itinaon? Mga ganun, yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang... Ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero... Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, pagkatapos sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ng imbestigahan mo kung destabilization plot, di ba? Yung kanilang affidavit, sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman. Hindi ako nagkakamali kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-repair lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng Ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, at sinabi mo sa Ombudsman, pwede niyang bigyan ng, panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Minsan kasi tinitingnan ko yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw tama. Sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap wala na tayong pag-uusapan na naman. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ayun, ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa nga ako sa inyo ni Jen yung simula, nung lumabas yung mga tama, yung unang araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito, mga radio television networks? Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi 11 yata ito Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Meron lang nagsabi na, Sen,
Ano masasabi mo kanya doon sa hamon sa iyo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island Group? Yan. Ano bang napaka-importante na yun? Yung ba yung pag-uusapan natin? Headline yan. Headline. Pero ito, kumisan diyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kaling kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na to, kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, ihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Ha? Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po yung pinuhunan namin dito, talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At least siya magpapatawag. Mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo Ang unang tinitira nila din yung notaryo Kung totoo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Nang dahil lamang sa gusto nilang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo. May panahon pa ba tayo? Oo, meron Baka kung ano na lang pinag-uusapan natin na... Ang dami pong nakasubaybay sa atin. Para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil lamang silang gumawa talaga nun, ha? Siya ang kauna-unahang nag-connect nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Nataranta sila Ano? Yung hindi nila inaakala yun na darating yung isang taong gano'n. Ako rin naman hindi ko inaakala Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin O din, ako naman dahil sa nga hindi ko siya kilala, testingin ko siya. Ipanotaryo mo Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Sinisipat-sipat ko siya Ano ba ano po ako? Ex-marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito? Yes, sir. O sige. Aalis na ako kasi may session kami. Pangkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun Tinetesting ko yung tao May panahon pa, sabi ko, mag-alas 3 pa lang. Ang daming nagnunotaryo rito. Iniwan ko na siya. Pagbalik niya sa akin kinabukasan, nakanotaryo talaga. Yung bang taong yun, meron pa ba siyang panahon para mag-imbento ng yung seal na gano'n? Yung lamang stampad na, di ba, may stampad, pag ginanon mo doon sa, nandun yung notarial details nung Tapos i-inventuhin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ano ang mapapala niya kung... Anong mapapala mo pa? Samantalang ang daming nagnonotaryo. Ang daming nagnonotaryo. Hindi ba naiisip ng mga tao? Common sense. Pagkatapos kumasangkapan sila, kung mo pangkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnonotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon. Pero ang karamihan po ng mga nagnonotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogadong pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Hindi isa, hindi dalawa, maaaring mas marami po siguro sa 5. Depende sa lawak ng kanyang gustong area na magnotaryo. Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, yun ang pinirma. Yung available, Ngayon, napuntahan kagad yung nagnotaryong babae. Nakaisip kagad na idea Ang idea,
Hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. So yun. Oh, hindi ko pirma yan, sabi Ayun, ng abogada. Hindi nga niya pirma yun. Hindi niya pirma yun. Kasi ganun talaga sila magnotaryo. Oh, sino ngayon ang dinikdik? Si Gutesa. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may pananagutan. Ganun, okay lang, sabi ko. O, paano ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabmit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila, na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Meski pa paano mo titingnan, malayo-malayo doon sa pirma niya. Iba-iba. At hindi lang isa, iba-iba. 44 kagad na ako. Hindi pa kami tapos sa paano niya sasabihin ngayon? O ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito? Sinabmit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may pagkakalarin. So ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Magkaalaman na tayo. Ako po hindi ako nananakot eh. Ako mula't mula pa kung ano ang totoo. Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa doon sa pagdi-deliver ng milyon-milyong pondo ng... Hindi, kaya lang nila ginawa para nga i-discredit, para pawalan ng bisa, sapagkat siya lamang ang tumunton mula kay Saldico, idinugtong niya kay Martin Romualdez. So siyang nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 humara. Yan din ang gagawin. Kasi kung ang talagang pakay mo ay hindi mo tuntunin, hindi mo hanapin kung sino talagang malanging isda, so ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Di ba? Sa mga sapsap. Sa mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. Ay, yung taong bayan. Hindi po. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yun ang dapat mong ibigay sa tao. At yung kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Kung sino yung majority, silang magbibigay ng blue ribbon. Nag-majority kami. Hindi ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. De kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga. Medyo nawalan ako ng pananagutan. Ang laki ng pananagutan na ito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang ako eh. 17 congressmen na ina-identity. Nag-uumpisa pa lang ako ha. O siguro sa takot nila, teka mo na, alisin mo na doon, baka sino pang isa pa lang na 17 na kanyang congressmen ang nahuli niya. Ay, paano nga? Alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagay ko ganun eh. Baka nag-away-away na sila. Di ba? O, di sa akin naman, di okay. O, sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang. Walang problema sa atin yan. O ngayon, patunayan. Gusto ko nga naman eh. Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay lang. Kasi alam mo kung sino mananalo rito? Ang bayan eh. Bayan, opo. Okay, bakit? Bakit ganun na nangyayari? Kung ang nangyari kay Gutesa na sa halip na ang dapat kasi ang dinidiscredit mo yung testimonya eh.
pagbubulaanan mo kung iniimbestigahan mo, hindi yung tao. Hindi, alam niya naman diniscredit mo yung notaryo. Oo. Sumumpa siya sa committee mo Ayun nga. Oo. Pwede mo nang baliwalain yun Yes. Di ba? Oo. Kung tutuusin. Kasi sinumpa ang salaysay. Bakit pinipilit mo pa na takutin siya dito sa ganun ito? Wala na to Kung hindi sana siya sumumpa sa committee mo at pinagtatanong ninyo, kayo na nga nawalan ng tanong Sa totoo lang, kahit nabalikan natin yung yung hearing. Yung hearing. Naubusan na sila ng itatanong. Nandun yung mama. Maghapon siyang nandun. Lahat nasagot niya, pati yung pangalan ng mga taong nasa picture. Kung titignan mo, susuriin mo yung araw na yun na kung saan siya tumestigo, nawalan na sila ng itatanong. At tagal niya ron. Nung siya yung maglagay ng dalawang testigo, nung siyang itong huli. Yung dalawang babae na naka-face mask. Naglagay siya ng dalawang babae. Nakatakipang muka. Walang testimony, walang sworn statement. Balikan natin si Gutesa. Nung iharap ko si Gutesa, may sworn statement. Binasa niya. Hindi nakatakipang muka. Pinagtatanong siya. Yung dalawang babae yung siya. Nung tanungin nyo, yung dalawang babae, sino sumagot? Wala mo naman kung sino sumasagot, tatanungin mo pa. Yun ang pagkakaiba Okay? Ano ba dahilan? Ba't nilagay mo dyan Kapag tinatanong, ikaw pa rin ang sumasagot. Ba't mo pa nilagay dyan? Di ba? Napansin ninyo. Opo. Yung mga lumantad na dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata Kasi iba yung reaction. Di kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan Baka ano lang yan Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga Kung hindi yung blue ribbon. Blue ribbon nga sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Kinuha mo sa akin Mas magaling ka, di ba? Opo. Ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng meron ng ginawang report Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganon Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito,
itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Ako, sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So, dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang, yung bang resolusyon na Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Nung ang chairman nag-text nga sa akin ng napakarami. Sen Dante, sabi niya, pwede kaming makiusap sa iyo. Sa nakikita naming nangyari sa kinahinatnan ng aming pinagsama-samang buwis at pagsisikap sa ilalim ng kahirapan namin, ganyan lang pala ang nangyari. Pwede bang ipakiusap mo rin na huwag muna kaming magbayad ng buwis sa 2026? Sabi nila eh. September ito eh. September to October 2025, iyon ang pakiusap nila sa akin. Tinanong ko nga yung BIR na nandyan eh. Nandyan yung Lumabig. Lumabig ba yun? Lumagi. Lumagi. Commissioner Lumagi. Yung nauna po yan. Sabi ko, Secretary Bunoan. Secretary Pangandaman. Bigyan niyo ako ng sagot dito. Anong isasagot ko sa mga tawag ito? Walang nakasagot kahit isa. Sabi nung Yusek Cabral, buhay pa. Yusek Cabral, ano? Your Honor, tama po yung kanilang tinetext sa inyo. Hindi naman kita hinihingan ng opinion kung tama sila o hindi. Sabi ko siya, tulungan nyo kung ano yung sasagot ko sa kanila. Wala. Pero ako nang gumawa ng sagot. Sabi ko, ako po ay makikiusap sa inyo. Alam ko po ang damdamin ninyo. Pero kung hindi po kayo magbabayad ng buwis dahil nga po sa nangyari sa atin, lalo pong lulubog ang ating bansa. So makikiusap po ako sa inyo, magpasensya muna tayo habang hinahanapan po natin ng kasagutan ang problemang kinakaharap natin. Balik tayo rito. Hindi mo ba kailangang harapin ito? Inaako mong responsibilidad dito eh. Mas magaling yan kaysa kay ganun. Okay lang. Ako ba nagdamdam? Hindi. Tapos gusto ko nga kung may mas magaling nga eh. Dahil ang importante, matugunan natin ito, mabigyan natin ng lunas ito, dahil sa bayan. Huwag na natin pag-usapan kung sino yung magaling. Ang importante kung sino yung mananalo. Ang taong bayan. So, isa ng tabi ko na yon. Problema lang. Naggagaling-galingan lang pala eh. Sasabihin mo na, may kulay ito eh. Huwag ka nang magkulay. Huwag ka nang gumawa ng napakaraming excuses. Hindi ito ang kailangan ng bansa. May lumutang po na bagong anggulo dun sa affidavit nila eh. Yung isang bahagi nung mga pera ay nagastos daw dun sa pagkuha ng mga ebidensya sa ICC. Ito ang ginastos sa accommodation at kung ano-ano pa. Yung bahaging bang yun ay pwedeng imbestigahan ng Senado in isolation dun sa isa pang kaso, yung sa flood control. Pero papasok din sa malfeasance, misfeasance, nonfeasance. So blue ribbon na naman yun. Sa kanya pa rin. Pwedeng joint sa... O kaya pwede niya sabihin, okupado na ako masyado. Imbestigahan mo nga kanya, Foreign Service Committee. Ayun. Kasi mega... Hindi nga isang araw, may resolution kaming minority na kukunin namin ang sense ng Senado na hindi naman basta kukunin mo na lang isang tao, meron tayong judicial system, meron tayong prosecutorial system, service. Kung inaakala mong nagkasala ang Pilipino sa mga kasalanang
yung tinatawag nilang crime against humanity, mga ganyan. Ano? Meron naman tayong batas eh. Totoo. Bakit ba kapag ganun ang nangyari, yung extraordinary rendition, dahil nagawa nila kay Pangulong Duterte nga, na bigla nilang kinidnap, dinala ron. So pwedeng i-apply ngayon kay Senator Bato, kay na Senator Bongo. Eh natakot nga yung mga kasama ko eh. Hindi na pumasok. So meron kami ngayon. Ngayon, pinag-uusapan pa roon. Ang sabi namin, bakit tayo napapailalim sa isang treaty na hindi na tayo kumalas na tayo. Kumalas na tayo sa treaty na yun. Wala na tayo sa Rome Statute. Bakit nananaig pa yun? Ang totoo niyan, kahit siguro miyembro tayo, alin ba yung mas mataas, yung constitution natin o yung treaty? Mataas yung constitution natin eh. Anong nakasulat sa ating saligang batas? Napakalinaw nun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Paano mo pananagutin yun? Maliwanag yun eh. Nakasulat yun eh. Constitution ito. Pagkatapos nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah, blah, blah. O teka muna, paano yung saligang batas mo? Yan ang napakaraming usapin. Pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ha? Ang daming pinalilitaw. Yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Ngunit huwag natin kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mo kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Yun sana yung manatili. Itong para kasing nawawala na ng pag-asa ang marami. Kaya muna, bakit wala yung taong bayan? Di ba may Vox Populi tayo? Wala po Sen. Dahil gusto lang marinig yung paliwanag nyo dito. Dahil, yun nga, kumbaga sa boxing, puro salag, Sen Puro salag lang ang nangyayari. At walang nakikitang kahit na aninag man lang ng pag-asa na, kaya naman nababanggit ko ito, Sen, ako din, nag-browse sa social media, yun po ang itinatanong ng marami, bakit nagkaganoon? Wala naman sumasagot no? Di ba dapat silang sumagot? Totoo, opo. Tayo, discuss na tayo ng discuss. Pero dapat sila yung sumagot So, anong gagawin natin ngayon? Ayun nga po. Ano kayang pwede natin gawin para magkaroon ng patutunguhan ito, Sen? So, isipin natin kung anong susunod natin gagawin, di ba? Sa bagay. Kailangan natin magpulong muna. Tayo lang bang gagawa nito? Hindi po. Ang ibig ko sabihin ganito, dapat talaga sagutin ng pamahalaan ito. Di ba? Hindi mabuti na ito ay mananatili na nag-aantay yung taong bayan. Matagal na nating hinanap yung kasagutan. Ano ito? Patatagalin ba natin ito? Hanggang kailan ba sila maghahanap ng ebidensya? Napakaraming ebidensya na Yun lamang, alam mo, yun lamang pinagsasabi ni Saldico. Ang dami niyang, ano ba tawag doon? Yung video niya. Anong tawag sa inyo? May technical term ba yun? Alin, video? Ha? Marami siya, parang 8 instances yung kanya. Parang mga series. Anong tawag nga sa inyo sa inyong mga pananalita? Kasi technical term 'yan Ano-ano yung mga pinaggagawa niya through video, pinahayag niya. Kung saan man siyang lupalop nasa naran, pero pinadadala niya, nakikita natin. Anong tawag ba doon? Parang uploaded videos. Parang series. No, basta yun. Nagkakaintindihan tayo. Marami siyang ibinahagi sa atin by installments. Sa bawat pagsasalita niya,
nagsasabi siya ng mga bagay-bagay na talagang dapat usisain. Opo. Dapat himayin at imbestigahan. Ngunit sinasabi ng head ng Blue Ribbon Committee, hindi natin pwedeng patulan yan dahil sa yan ay hindi naman nasumpa. Hindi niya nasumpaan yan. Kailangan niyang gawin, pumunta siya sa pinakamalapit na consul, Philippine Consul o kaya Philippine Embassy. Sumumpa siya doon para sa ganun, subscribe yun at doon pa lamang tatanggapin ng Blue Ribbon. Kahit na siguro lumutang siya sa Zoom, pwede na nating gamitin yun. Hindi ganun kasi may pamamaraan ngayon Tayo ay pumirma doon sa tinatawag na Apostille Convention Apostille Convention. Nagkataon, The Hague na naman yun. Kung tawagin, The Hague Convention na naman yun. Opo. Hindi ko lang sa ulado, kundi 1961, 1960, mga ganun Ang ibig sabihin nun, sino mang foreign national na nandun sa lugar na kung saan ka man, pwede kang magpanotaryo doon sa lugar na kinaroroonan mo at yung tutulong na notarial officer, mag-a-attach siya ng apostille certification. Ano magiging epekto niyan? Para ka na rin sumumpa doon sa consulate. At yung Apostille Convention na yun, inadapt ng ating Korte Suprema. Pwede kong ilabas sa kanila yung isang araw, magkakaintindihan kami tungkol dyan Kung ang Korte Suprema, sinabi niya sa kanyang mga korte, i-adapt ninyo ang Apostille Convention. Ito mga korte na ito Tayo pa kaya na committee institutions lang ng komite ang hindi mag-a-adapt nun. Ibig ko sabihin, kaya ko binabanggit ito, kung talagang gusto lang nilang gamitin yung mga sinabi ni Saldico, doon pa lamang nakakalap na kayo ng napakaraming ebidensya para tapusin na natin ang problemang ito. Kaya lang patuloy nilang inililihis, patuloy na inililisya para sa ganoon ay hindi mo matuntun, hindi mo madiretso. Alam mo yung kapag ikaw naglalakbay ka, Nelson, yung dami ng ikot mo, nababagalan ng ano mo Mas lalo, kahit saan ka pumunta, sabihin mo na nga. Mas lalo na humahaba po yun. Pagka umiikot-ikot na gano'n. Umiikot-ikot ka, napapaikutan. Ang daming napapaikutan di ba? Bumabalik sa dati. O, tingnan mo na lang ang gastos mo. Gasolina, lahat. Naiinip ang tao Pati pasahero naiinip. Pero mo kung diretso yun. Madali nating mapupuntahan ang gusto nating puntahan Ito, walang katapusang ikutan. Nakita mo, hindi mo pala nakita. Ako meron akong kopya Pati yung mga tao nga akusahan, hindi ko maintindihan, pinaghati-hati. Si ganito, tsaka si ganito, tsaka si ganyan. Sabi niya, for preliminary investigation. Ano? Si ganito, kanya, yung pinakamalaking isda, for further investigation. Sabi ko, teka muna, ano ba to? Yung malaking isda for further investigation. Kung ikaw ay sanay sa piskalya, ito yung pinakamalayo sa maaring usigin Kasi for further Umuwi ka muna, for further ka O kayo, umarap kayo bukas Maghanap ka ng abogado. Yun kaagad. Sila meron ng meron ng talagang potential na ikaw, for further ka lang. Paano? Lahat ng ebidensyang tutundo sa kanya, pinagaganon Pinagpuputol O for further ka lang. Wala kaming makita kanyang ebidensya na tutukoy kay ganito. Ayun nga. Paano ka makakahanap? Lahat ng ebidensyang papunta sa kanya, gusto mong tagpasin lahat. Di mo manahalata tayo. Maghintay-hintay lang tayo sa tamang panahon siguro. Di ba? May magagawa ba rito ang... Kasi gaya nga ng sinusunod nating batas, magkakahiwalay ang mga sangay ng gobyerno. Merong legislative, executive, at yung sa inyo,
Yun nga, yung legislative at judiciary. May magagawa ba rito, halimbawa, ang executive department, ang Pangulo, para at least ay magkaroon ng linaw itong matagal na nating hinihintay na resulta ng investigasyon, Sen? O, yung nangyari na nga, hindi ba? Executive Department, gumawa ng ICI. Aha. Alam mo yung ICI? ICI, oo. Ano yung ICI? Infrastructure... nakalimutan mo na eh. Nakalimutan ko na rin. Hindi na nga nag-iimbestiga nga pala. Wala na. Yun na nga. Tinatanong mo kasi, wala ba magagawa executive? Gumawa, di ba? Hanggang doon na lang? O kapani-paniwala ba yung ginawa? Sa bagay, Legislative. Blue Ribbon Committee. O ito yung pinag-uusapan natin. Palikuli-ko naman eh. Judiciary. Hindi mapupwedeng gumalaw yan. Ang judiciary, ito yung most, parang bystander lang yan. Ang judiciary, parang nasa tindahan lang yan. Andyan. May lalapit. Bibili po ako ng, ano bibilin mo? Ganun lang ang judiciary. Hindi siya hoy, bumili. Walang ganun. Yun ang nature ng ating ng ating gobyerno eh. So, bago dumaan sa judiciary, dadaan muna ng... Kaya nga, ang kasi, kamukha, Blue Ribbon. Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman siya talagang manguusig. Sabi ko nga sa iyo, ang kanyang pangunahin tungkulin in aid of legislation. Tama. Pero meron siyang karapatang magrekomenda. May lakas din yun. Kaya nga, ito yung nakita namin sa pagsisiyasat namin in aid of legislation, meron po kaming mga natuntun na mga nakita naming potensyal na mga paglabag ng mga batas na ganito. Si ganito po ay pwedeng kasuban ng ganyan. Yan, tsaka mo i-recommenda ngayon. So, dadalhin mo either sa ombudsman o kaya sa DOJ. So, ang DOJ ngayon, pasisimulan niya yun. Diba? Ombudsman, ganun din. Pagka naimbestiga na ng dalawang ito, tsaka palang pupunta sa korte. So kung halimbawa ombudsman, Sandigan Bayan. Kung ka DOJ, sa mga regular courts natin. Doon pa lang. Ang problema, sabi ko nga sa'yo, ilang daan taon naman ang hihintayin natin. Nako po. Ha? At ang problema, Sen, wala pa nga doon sa korte, dito pa lang, nagsisimula pa lang, wala na, hindi na gumagalaw. Hindi, huwag mo naman sasabing wala na. Ikaw naman masyado ka namang pessimistic. Basta kailangan huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pa rin. Habang ang tao nabubuhay. May pagsubok. Ako, ganun ako Siguro dahil sa aking matibay na paniniwala. Ganun ang aking ganun ang aking natutunan mula sa pagkabata Palagi kang nananalig sa Diyos. Totoo naman po. Di ba? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kagustuhan ng Diyos yan. Hindi nga lang natin maunawaan. Kasi tao lang tayo Siya ang higit na nakakalam dito. Pero sabi niya, kayo mawala ng pag-asa. Di ba? Manampalataya ka. Hindi ka yata nag-attend nung nakaraan. Yun ang teksto Wala tayo absent, Sen. Ha? Dito sa paglutang nitong 18, meron pa kayang ma-inspire na sumunod? Hindi ka makamove on sa 18 Kasi, iniiba ko na nga kinukurba ko na nga Ang ibig sabihin, kasi ito yung mga tagahatid. May picture mga nagbibilang merong mga nagpe-prepare Ito kaya ay lulutang din sa banda-banda roon? Mapapalutang lahat yan kung palulutangin ng Blue Ribbon Committee. Itatawagin. Nandun kasi yung susi Di ba? May pangalan naman pala no? Ha? May mga pangalan natin binanggit doon may mga pangalan. Paano kung kabarkada? Bakit kabarkada yung nasa pangalan? Para makagawa ka ng isang majority report. Dalawang po kasi yung members ng ng Blue Ribbon Committee. 17 yung regular, 3 yung ex officio, kaya 20. So anong majority ng 20? 11, di ba? So kailangan may pumirmang 11. Magkakaroon ka ng majority report. Ito ngayon ang ia-adapt at tatayuan sa plenary.
Doon ngayon ang Diskusyon. diskusyon. Bakit ganito? Ayan na. Oh, diyan nalilitaw. Bakbakan na yon. Kaso, baka nakikita niya yung discomfort doon. Oo. Madidisgrasya ako dito. Ay, baka ayaw papirma. Baka tatayo doon kanya si Jenso Barjaga, delikado ako rito. Ano? Huwag na ninyong pirmahan. Ayun, yan na naman. Pero, okay, walang pumirma. Ano? Kakalimutan ng tao. Palagi tayo doon eh. Stalemate, Ang kumbaga sa taong chess. bayan, taong bayan, baka hindi pumayag. Kapag ka yung ulat mo, yung report mo, hindi tinanggap ng taong bayan, yun ang problema. At kapag kahiwalang report mismo. Kapareho lang yun eh. Di lalo na, walang report. Walang report, eh. Tatanggapin ba yun? Kung yun ngang ginawa mo na wala sa hulog, hindi tatanggapin. Yung pa kaya wala kang report, una bes. Baka daw magkalimutan na. Yun ang kanilang pag-asa. Yun ang kanilang nilalayon. Yun ang kanilang pinapanaginip. Sana magkaroon ng amnesia ang 116 million Pilipinos. Malay mo nga niya, sa isang kisap mata, nawala sa kanilang kamalayan. Bigla na lamang dumating ang isang napakalakas na hangin. Biglang nawala sa ulirat ng Pilipino. Yun ang kanilang pag-asa. Ang problema siya, nandun kayo sa Senado eh. Hindi, sabi nung isa, you're wishing for the moon, sabi niya. O yun nga. Sana ito ay maano natin eh. Sana maisantabi na natin. Sa lalong madaling panahon, ay maisantabi natin, napanagot na po natin ang lahat na dapat managot. Para sa ganoon, makamove on na tayo. Di ba? Maasikaso na natin ng... No, kasi sinabi na naman niya. Meron dyan kanya, hindi na makamove on kay Tomas Cloma. Ba't kasi hindi ka humarap? Puro ka na lang kasi puro ka na lang interview. Humarap ka para madali. Di ba? Senator ka naman eh. Ayaw ba tumayo ka harapan? Hindi yung magpa-interview rito. Kinorek kita rito. Hindi niya masagot. Pupunta ron sa kabila. Hindi na kanya makamove on kay Tomas Cloma. Sen, wala na tayo oras. Baka may gusto pa kayong sabihin sa ating mga babayan. Wala na. Gusto ko lang sabihin sa kanila. Sige po. Sana po ay mamayang hapunan. Ngayon po, Di ba? hapunan na. Opo. Yung pong pinag-uusapan naming mga pompano, yung maliputo, ang masasarap na isda. Sarap niyan. Na pinapanaginip po ninyo na sana ay maging bahagi po ng inyong dinner, hapunan. Palagi yun po ang aming nilalayon para masaya po ang inyong pamilya. Makatulong naman po yan sa pang-araw-araw. Ito pong impormasyon na binibigay namin, sana rin ay kahit papano ay nakapagbibigay din po ng kaalaman sa inyo. Opo. At pagtiyagaan na po ninyo ang aming konting nalalaman at naibibigay sa inyo. Ayan, yun lang. Ayan. Bago po tayo magwakas, binabati kayo, Sen, ni Miss Rachel at Noli Lopez. Ito yung nakausap nyo nung nakaraan ng WMOC Group of Companies na lagi pong nanonood sa atin. At binabati din natin ang Kadong Alicante, mula dyan sa Catanduanes, from Kabuts Akog. At okay na, wala na. Teka muna, baka magkasala ko rito kasi meron kaming dalawang kasama sa aming law office. Yung isa, yung abogado naming isa, si Attorney Rodolfo Sabulaw Jr. At saka yung dalawang kawani namin, isang abogado pa, Andrea Pederizo, at si Jan Robles. Birthday nila sa araw na ito. Talaga po ba? Kung nakikinig pa kayo, ayan, binati ko na kayo. At yung aming law office, Nelson, ay 11th anniversary sa March 1. Para naman sa kalaman ng ating mga kababayan. MJRB Law Offices na nandyan po sa Antel Global dyan sa Pasig City. Ayan. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay.
At binabati rin pala kay ni Sani Correa, andito nung kanina na yata, may dalang Alexa. Sen, bahala na. Sino ba si Alexa? Si Alexa. Sen, thank you so much po sa pagsama niyo sa amin ngayon. Okay na? So mga babayan, ito na po ang programang Saganang Mamamayan, ang programang paborito ng bayan. Dahil po Friday ngayon, see you on Monday. Happy weekend!